Ang October ay Breast Cancer Awareness Month, kaya naman itong video na ito ay ginawa natin upang magbigay linaw ng tungkol dyan. Ano nga bang dapat gawin? Paano ito maiwasan? Kaya hali kayo, pag-usapan na natin yan. Ang breast cancer ay isa sa mga common malignancies dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay ikatlo sa leading causes of cancer-related deaths. Sabi din, ang isang babaeng madadiagnose ng breast cancer ay mayroong 5-year survival rate na 57%. Medyo mababa yan kumpara sa developed countries na mayroong 79% 5-year survival rate. Maraming types ng breast cancer, pero para sa akin, ang mahalagang malaman ninyo ay ang mga dapat binabantayan upang maiwasan itong lumala at kung sakali ay maiwasan talaga itong mangyari sa inyo. Ilan sa mga sintomas yan, syempre, ay kapag mayroon kayong nakakapang bukol or breast lump, pwede ring magbago ang size and shape at appearance ng isang breast, pagkakaroon ng pagbabago sa kulay, biglang pagka-invert ng nipple, merong peeling, scaling, crusting, or flicking, at kung namumula yan at mayroong parang pitting o parang kamuka ng mga balat ng orange. Kapag mayroong mga ganyan, mainam na pumunta agad sa inyong doktor. Hindi naman sinasabing cancer na agad ang anumang bukol na nakikita sa inyong mga dibdib. Mayroong ibang mga bukol na mababait naman at hindi makukulit, kaya madaling tanggalin lamang, tulad sa kaso ng tinatawag na fibroadenoma. Tanong nyo siguro, bakit nga ba nangyayari ito? Pwedeng mayroong mga genetic mutations around 5 to 10% ng breast cancer. Pwede rin naman na kayo ang index case sa inyong mga pamilya. Nangyayari dyan, nagkakaroon ng abnormal growth ng breast cancer cells at mas mabilis silang dumarami, kaya nagpo-form ng lump. Pwede magmula sa mga milk-producing ducts o di naman kaya ay sa mga lobules. Iba pang mga risk niyan, syempre, ang pagiging babae, pero sa mga kalalakihan, rare man ang breast cancer, pero isa sa kada 100 breast cancers na nadadiagnose sa Estados Unidos ay sa mga lalaki. Kaya huwag magpakampante. Ilan pa sa mga risk factors sa iyang pag-edad, wala tayong magagawa dyan. Kung kayo ay nagkaroon na rin ng dating breast cancer, na-expose sa radiation treatment, maagang pagreregla, late na menopause, hindi nagkaanak o late nang nagkaanak, madalas na pag-inom ng alcohol at labi sa timbang or obesity. Ayon sa USPSTF, maaaring magpamammogram every other year ang mga nasa edad 40 to 49. Ayon din sa ating local guidelines, kung 40 years old pataas, inirekomenda ang pagpapamammogram. Kung mayroon namang first-degree relative na na-diagnose sa edad 49 or mas mababa pa, pwedeng paagahin ang mammogram ng 39 years old pababa. Kung nalilito, syempre mainam din na magpa-check up kayo kung may nakakapa kayong mga lumps sa inyong mga dibdib. Sundin ang gabay na TLC ng PSMO. T, tingnan ng suso. L, lapatan ng daliri. At C, check up din pag may time. Ang sinasabi lamang dito ay ang maging mapagmatyag sa ating mga katawan, ugaliin ding mag-self-breast exam, at kung mayroong kakaibang nararamdaman, magpatingin sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Para makaiwas naman, syempre alam na natin ang mga risk factors, yung mga bagay na may magagawa tayo, gawan naman natin na talaga ng paraan, tulad ng pagpapapayat, pag-ehersisyo at least 30 minutes on most days of the week, iwasan ang pag-inom ng alcohol, at dapat kumakain tayo ng mga masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Mainam din na sundan ang Mediterranean diet. Prevention is better than cure, ika nga, kaya magpatingin kung kinakailangan, dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko naman talagang nagkakasakit kayo, at sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna, dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!